itaas ang iyong kamay. Jesus. We speak strength into these weary bones. We speak the healing power of the Lord. For in His name there are miracles. We speak nothing is incurable. We know that nothing is impossible. For in His name there are miracles. Come on, church, sing. Our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. To you, Jesus. We speak happiness to be restored. Rise up and give the glory to the Lord. For in His name there are miracles. Our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. Come on, church, let's sing it louder. Our God is full of power. Our God, the strongest tower. He is always with us. He is faithful till the end. We speak life in the name of Jesus. There is healing flowing in this place. Come on, speak. If you need healing right now, speak the name of Jesus. Come on. And we give praise to the one who's worthy of all glory. Jesus is His name. So we lift our voice. Come on, church. Speak the name of Jesus. We speak life. We speak life when you're healing. In the name of Jesus, there is healing flowing in this place. As we lift our voice in faith, and we give all the praise to the one who's worthy of all glory. Jesus is His name. So we lift our voice in faith. Come on, church. Pagibak sa oras na ito, just feel the presence of Jesus. Come on, patuloy mong itaas ang iyong kamay. God knows how you're feeling right now. God knows your situation. God knows what's inside your mind right now.
But as we worship Him, pwede bang sa oras nito, let's cast all our cares unto Him. Ibigay po natin ang mga ito sa ating Panginoon. Knowing that our God is great, our God is good, our God is faithful, our God is our healer, and our God is limitless. No matter what's limiting you right now, God wants to tell you that He can. Come on, let's worship Jesus. Keep on singing. We worship you. Come on, sing to Jesus. We worship. Lift your voice. Worship the Lord. Lord, we worship you alone. Come on, church, keep on singing. We worship you. We worship you. Lord, we worship you alone. We worship you. Let me hear your voices. We One more time. Alone. Let's make it louder. We worship you. Jesus, we welcome your presence. Hallelujah. Magpalakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang mapagpalang araw sa bawat isa po sa ating lahat. Kumusta po kayo sa nagdaang bagyo? Salamat kay Lord sa pag-iingat. Salamat din kay Lord sa pahinga, lalo na po sa mga taga-Baliwag na nakaranas po ng long weekend. Pero kailangan na po talaga nating pumasok at magpatuloy sa buhay. Patuloy natin ipag-pray ang ating bayan, pag-pray natin ang ating mga kababayan na nasa lanta ng bagyo, baha at ulan. And let's hope for the best. Let's pray that the Lord will use even yung pinakamalungkot na pangyaring ito for our own good, for our greater good, no? Sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Kumusta po kayo? Sa ating pong pagpapatuloy ay meron po tayong series sa church na pinamagatan po nating The Limitless Life. The Limitless Life. Iyon po'y binase at kinuha po natin sa 2 Corinthians chapter 6, verse 11 to 13, the Message version. Pwede nating sabay-sabay na basahin. Dear Corinthians, I can tell you how much I long for you to enter this wide open, spacious life. We didn't fence you in. The smallness you feel comes from within you. Your lives are not small, but you're living them in a small way. I'm speaking as plainly as I can, and with great affection, open up your lives. Live openly and expansively. Ito pong ating new series na The Limitless Life ay
Napakahalaga dahil ito po ay paghamon sa atin pong mga sarili, sa ating mga kondisyon, na hindi ho tayo dapat makontento sa kung anong meron po tayo dahil may magandang plano si Lord sa buhay po natin. Of course, this is more of believing sa kapangyarihan ng ating Panginoon that He can do great things more than we could ever ask or imagine. Pero ito rin po ay pagkilala na meron tayong bahagi o participation para mangyari po ang plano ng Panginoon. Naalala niyo po ba yung sinabi ni Jim Elliot? Patawarin mo ako, Panginoon, kung ako'y nabubuhay sa isang buhay na ordinaryo, samantalang lagi kong pinaniniwalaan, palagi kong sinasambit na meron akong Diyos na extraordinary. Forgive me for being so ordinary while claiming to know so an extraordinary God. Napakagandang paalala na hindi ho tayo dapat makulong sa isang kalagayan, sa isang sitwasyon, sa isang kondisyon, maging sa physical man o kaisipan dahil may magandang plano at may malaking buhay na nais si Lord sa buhay po natin. Na nais ni Lord na tayo po'y mabuhay na malawak, hindi po nakakulong, hindi po tayo living in a small life, but we are living life expansively in a wider scale. In other words, maraming influence, maraming nangyayaring magaganda, maraming breakthrough at horizons tayong naaabot sa ating buhay. For me, the limitless life is a call, panawagan, na dapat mabuhay tayo ng extraordinary. Hindi ko po sinasabing tayo po ay parang super spiritual o parang mga angelic beings. What I mean by extraordinary is that we learn to walk on the promises of God. We learn to walk on the supernatural favor and mercy ng ating Panginoon. And this is also a challenge to think expansively, na tayo po hindi limitado ng ating nakikita, ng ating kakayahan, ng ating hawak o possess sa buhay po natin, kundi makikita po natin that the Lord is opening doors of opportunities sa ating mga buhay, sa ating family, sa ating studies, sa ating career, and even sa ating ministry. And therefore, it's a commitment to serve God excellently. Talagang pag-iigihan po natin, paghuhusayan po natin, yung po mga bagong encounter, palakpakan po natin sila. They're beginning their new journey in the Lord. And hopefully, they will continue to grow, they will continue to honor the Lord, and eventually, they will serve the Lord. Sino po dito excited sa inyong mga encounter graduates na mag-serve kay Lord? Come on, pakitag nga yung mga encounter graduates nyo at sabihin nyo sa Kanya na the Lord is preparing you, kapatid. No? And of course, a courage to conquer challenges victoriously. Na hindi ho tayo nahaantala na i-stack up sa mga problema. Of course, ang realidad ng problema ay narariyan yan. Nandyan yung bagyo pero hindi tayo nalilimitahan. We learn to move on. We learn to walk kasama po ang ating Panginoon. In other words, this is a challenge, a call to live a supernatural life. Because if your life is not supernatural, it's superficial. Kapag ang buhay po natin ay hindi po lumalakad, ayon po sa ninanais ng Diyos na tayo lumakad sa mga bagay na supernatural, kamangha-mangha, na halos hindi paniwalaan mo o paniwalaan ng tao. Ibig sabihin po na nagpipretend lang po tayo na tayo Christian. We're pretending to believe a bigger and a greater God, pero wala pong ebidensya o epekto sa ating mga buhay. So, tandaan nyo yung mga kapatid, if your life is not supernatural, it is superficial. So, ang topic po natin ngayong araw na ito is, sa pagpapatuloy po, ay isang patanong, are you limiting God? Psalm 78:40-43. Are you limiting God? Basahin po natin itong verse 40, starting from verse 40. Oh, how often they rebelled against Him in those desert years and grieved His heart. Again and again, they turned away and tempted God to kill them. And they limited the Holy One of Israel from giving them His blessings because they forgot His power and love and how He had rescued them from their enemies. They forgot the plagues He sent upon the Egyptians. Tinitingnan ko po yung Psalm 78 po dito. Nagsimula ho ito sa panawagan ng pakikinig. Panawagan ng Diyos sa mga lingkod ng Panginoon, sa mga taga-Israelites, na pakinggan at unawain kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Pero pagdating sa verse 17, ang sabi doon, and yet they turned against God. Bumaliktad,
hindi pa rin sila naniwala sa ating Diyos. Kaya wala pong katiyakan yung sasabihin mo po, makita ko lang ang Diyos ngayon, maramdaman ko lang siya. Maniniwala po talaga ako eh. Look at these Israelites, no? Talaga pong sila'y sagana sa salita ng Panginoon, sagana sa himala, and yet their human heart, their human mind tend to doubt and disobey even yung mga kabutihan ng Panginoon na ginagawa sa ating mga buhay. So ang tanong po dito mga kapatid, paano natin iiwasan ang ganitong klaseng sitwasyon na hindi natin malilimitahan ang ating Panginoon sa pagkilos sa ating mga buhay? Ang pangako po mga kapatid is, God is ready and longing to do great things for and through His people. Ang Diyos po ay nangako na nakahanda na po ang pagpapala at ninanais po niya na maranasan po ng kanyang mga anak ang malaking pagkilos, ang kagalingan, ang pagpapala, ang breakthrough, ang favor sa ating mga buhay. So that's the promise of the Lord. Everybody say, Amen. I claim that promise. Pero ang problem is this. God is as if being prevented from proving His sufficiency, and He is not allowed to use them as He desires because often we as people or God's people will not let Him. Pero mga kapatid, it's not that God can be limited by people. It's just that God in His sovereign way, in His loving way, He respects our personal choice. Hindi po namimilit ang Diyos eh. Pagaya po ng isang current ng isang ilog, ang current po, pag ito'y malakas, talaga pong lahat ng madadaanan niya ay talagang dadaanan niya. Pero kung meron pong bahagi ho doon sa ilog na matigas, ito po'y lalagpasan niya at iiwasan po niya at magpapatuloy po siya doon sa bahagi na meron pong tinatawag na least resistance. No? Ang sinasabi po sa talatang ito is, meron po tayong kapasidad, somehow, some way, that in our response and in our attitudes and mindset, we somehow limit God's power sa ating mga buhay. Alam niyo po, ang Hebrew word ng limited is not only means restraining someone from what they can do because of our own actions or attitude. Hindi lamang po sa napipigilan natin ng isang tao na makakilos dahil sa ating pong ugali o sa ating pong pagtugon, but limited also means causing someone discomfort or pain because of one's behavior or attitude. Ibig sabihin po noon, nasasaktan yung tao. At dahil nasasaktan siya dahil sa ating pong paraan ng pakikitungo sa Diyos, ay mas pinipili po ng Panginoon na hindi na lang kumilos, gumalaw sa ating mga buhay. Oh, I wonder po, no, meron kaya tayong mga ugali o attitude, mindset, tugon, that cause God to be in pain and feel discomfort so that He will not move, and it is as if we are limiting Him. So, how do we know, mga kapatid? Tanungin po natin yung mga sarili natin. Am I limiting God? Sa tagal na po nating Christian, o bago pa lang tayong Kristiyano, tayo ba'y kasama kaya sa Psalm 78 that the people who are limiting the Lord? So, pag-aralan po natin ang Psalm 78, mga kapatid. Unang point po, consider the people who are guilty of limiting the power and the work of God. Sino daw po ang guilty? Iisipin niyo po, mga unbeliever, mga hindi nakakilala kay Lord, hindi nagbabasa ng Bible, hindi marunong sumambat, umawit sa ating Panginoon, walang pagkakaalam ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Hindi po eh. Ang tinutukoy po dito sa Psalm 78 is the people of God mismo. The Christian. Tayo mismo po iyon. The problem is not the unsaved, but it's the saved people or the Christian. Sabi po dun sa verse 1, ang recipient ng letter na to, ang recipient po ng panawagan na to sa Psalm 78 is the people of God. Tayo po yun, mga kapatid. No? Now, you may wonder, Pastor, hindi pa ako gano'n. No? Now, tingnan po natin. Kasi ang sabi po dito, hinihingi ko ang iyong pandinig, mga anak ko, or give ear, O my people. No? Ang tawag po sa problemang ito ay God's problem. Ang Diyos naman po, hindi naman talaga namumroblema eh. Pero sa kalakalan at patakaran po ng simbahan, meron pong tinatawag na God's problem. Parang problema po ng Diyos, no? Nagiging problema po ng Kristyanismo. Ang problema ng Kristyanismo, isipin po natin, mga atheist ba? Yung bang mga di naniniwala sa Diyos? Meron pong mga intellectual atheist, meron din mga practical atheist, no? It is not the atheist or the agnostic. Pareho lang po iyan.
or the infidel, mga hindi matatapat, or the people who are devoted to bringing about a godless society. Yung pong mga nagpapalabas ng movie ngayon, Dear Satan, no? Yung po yung mga tinutukoy po na godless society. Pero hindi daw po talaga silang una at primero klaseng mga problema o sanhin ng problema sa kingdom ni Lord. It's not with the world. It is with His own people because we don't really believe God's power. Yun nga po palang problema. Alam niyo po, na-realize ko to, no? The longer you become a Christian, you become so familiar with the Bible, with the worship, with the church, with God, that when you become so familiar, you become so callous. Nagiging manhid, nagiging kalyado na ang puso natin, and you become untouchable. Parang hindi ka na natatouch. Nagiging ordinaryo na lang sa iyo ang pagsamba. Nagiging ordinaryo na lang sa iyo ang pagliban, ang pagka-late, ang hindi pagsunod sa Panginoon. And eventually, backsliding doesn't happen overnight. It happens with a dusty Bible. Kapag hindi nababasa ang Biblia, hindi binubuklat, hindi nag-amen, hindi sumusunod sa ating Panginoon. It starts with little disobedience. The problem with our society and our government did not originate there. Hindi ho doon sa government, hindi po sa society, but they originated here in the churches, in the gathering of the people. Because we are living in the day of spiritual indifference, apathy, and apostasy. Walang pakialam, manhid na Kristyanismo, at hindi lamang po iyon, nabubuhay po tayo godly, but at the same time, we are living in a godless way. Tayo po mismo ang sumasalungat sa utos ng ating Panginoon. So ang tawag po dito, doble kara. Doble kara. 2 Chronicles 7 verse 14, panawagan po, if my people which are called by my name, notice, hindi po sinabing, if the world, if the atheist, if the agnostic, if the godless people who are called by my name, hindi, tayo daw po yun shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. Mga kapatid, tayo po pala ang may problema. Tayo po ang naglilimita sa ating Diyos. At palibhasa, dahil tayo po ang naglilimita sa Diyos, nalilimitahan din po ang pagkilos ng Panginoon, hindi lang po sa ating church, hindi lang sa ating mga personal na buhay, nadadamay ang ating mga pamilya, nadadamay ang ating society, ang ating community, ang marketplace at ang government. Why? Because we don't believe anymore. We don't pray. Why bother to pray? If you don't believe that they will change, no? So tinatanggap na lang po natin, nagiging relax at indifference na po tayo. Kaya kapatid, pag tayo daw po ay nagdududa, nanlalamig, at nagiging malabnaw ang pananampalataya kay Lord, don't you ever think na ikaw lang naapektuhan. You are actually limiting God for other people. Hindi rin nila na-experience yung breakthrough. Hindi sila naaabot ng kapangyarihan, ng pabor ng Panginoon, ng paghipo ng Diyos. Kaya as a result, they don't crave and hunger or thirst for the Lord. Pero kapatid, if we don't limit the Lord, kabaliktaran po ang mangyayari. They will experience, they will come to know the Lord, they will really crave for the Lord at hahanapin nila ang ating Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw at ako ang may problema. The Christians are limiting the Lord. Kapatid, tingnan niyo po yung quote na to. If we would just remove the unbelief, a mustard seed amount of faith will be sufficient to move our problems. Tingnan po natin to yung attitude po natin pag Sunday, no? How are we receiving the word of the Lord? How are we treating the word of the Lord, no? Are we treating it as a comfort? Pag gusto natin yung naririnig natin, we feel satisfied. Pero pagka medyo may kasamang hamon, hindi para sa atin yon, tingin natin. O di kaya naman po, are we treating it with due respect? Or nag-i-scroll tayo, we're not attentive, we're not focused. Mga kapatid, kapag tinanggal po natin yung unbelief, alam niyo po yung word na unbelief, hindi po yan yung pagdududa lang o kawalang pananampalataya. Yan po yung nagsisimula sa kawalang respeto at pagpapahalaga sa Diyos at sa Kanyang buhay na salita. Minsan kapatid, ang pagkabuwag, pagkasira ng ating spiritual na pananampalataya, nagsisimula sa mga maliliit na bagay. Pakikihalubilo po ng mga maling tao at pakikiosyoso at pagsama sa mga maling grupo o mga maling pagtitipon na ang itinuturo po ay taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Look at this, mga kapatid. No? When you are with the right people or godly people, it's either you become uncomfortable and you start to
realize that you need change in your life, you start to crave the Word of God. But if you're in the wrong people, you start to neglect discipline. You start to neglect the joy and the excitement and the passion sa ating Panginoon. Why? Kasi you adapt your environment. Na-adapt mo yung environment. Mga kapatid, always remember this. Revival begins within. Ang pagbabago, ang pagpapala, nagsisimula sa loob mismo ng simbahan, sa loob ng ating mga puso. Number 2, consider the one we are limiting. Sino bang nililimitahan natin? Nating mga Kristiyano, ang Diyos mismo, the God Himself, di ba? Ang Diyos mismo. Sabi po doon sa verse, the God or the Holy One of Israel. Sino daw po ang Diyos na to? He is the Creator, the Sustainer, and the Redeemer of mankind. Notice mga kapatid, ipinakilala po ng psalmist ang characteristic at attributes ng Diyos na to na nililimitahan natin. Can you imagine? He can create. He can sustain whatever lacking in our life. He can redeem whatever is lost sa buhay po natin. And yet, why is it that we allow ourselves to limit the Lord sa buhay po natin? He is the one with whom all things are possible, for whom nothing is too hard. He is also a loving and almighty God. Hindi na tayo namamangha. We must recover the awe. Alam niyo po yung awe, A-W-E, wonder o paghanga. Yung bang dapat pag tiningnan mo ang Diyos, kagaya nung una kang nakakilala, humangahanga ka, madali kang matouch, madali kang maiyak, madali kang mamove. Hindi naman dahil emotional tayo, kundi madali sa'yo ang mag-respond sa ating Panginoon. You know what? I always would like to recover that every day, daily, sa pagsamba, sa paglilingkod, sa pagsunod sa ating Diyos. No? Note, His power is remembered in this psalm. Sino daw po siya? Sa verse 13, He is the one who divided the sea to deliver His people from Egypt. Siya po ang naghati sa dagat na pula na nagsilbing obstacle o hindrance. Kapatid, when you start to limit the Lord, walang nahahating hadlang sa buhay mo. Walang dagat na pula na nahihiwalay sa buhay mo. Bakit? Dahil walang naniniwala sa Kanya. Sino pa? Daw po ang ating Panginoon, He is like one revealed His power to both Israel and Egypt through the plagues upon the Egyptians. Pati daw po yung mga hindi mananampalataya nakadevelop ng takot, pagrespeto at paggalang sa ating buhay na Diyos. But look at us right now, hindi halos nire-respeto lahat ng mga Christian. But we will recover that. That darating yung time, pag nakita nila, nakilala nila, narinig nila na ikaw ay Kristiyano, mamamangha sila, babalik ang respeto nila sa iyo, lalong-lalo na po sa ating Panginoon. He is the one who provided refreshing waters to the thirsty people who had been traveling through wilderness. Yung wonder, yung excitement, bukas, hindi ka natatakot, hindi ka nakangamba, Lord, saan ako kukuha ng pangkain, pangbili, panggastos? Bakit? Kagaya po ng ginawa ng Diyos sa Israel at sa Egypt, laging may provision, lagi pong may himala araw-araw at hindi sila nakangamba. Kapatid, pag may pangamba ka ngayon, it is possible that you are limiting the Lord. We are limiting the Lord. Amen? Maganda ho ito, voice of reality, pagtanggap sa mga katotohanan na nangyari sa ating buhay. He is also the one who was limited by His people's sin and unbelief. Yun, dahil pala sa kasalanan. At yun po yung pangatlong punto. Ano po ang mga paraan at mga reason? How did these people of God limited the God of Israel? Ano po yung mga reason? Number 1, just like them, we also limit God by our disobedience. Sa hindi po pagsunod. Verse 10, the fundamental condition of blessings in the lives of God's people is obedience. Never think that you deserve God's blessing. Sasabihin po ng iba, dahil po ang Diyos ay mabiyaya. Yes, totoo, God is gracious, but always remember this, mga kapatid. You don't compare God just like your father, because although God likened Himself to a father, ang tawag po dyan is anthropomorphic attributes. Para mahigit natin maintindihan ang Diyos, ay nagbanggit siya ng mga pagkakilanlan bilang tao. But always remember, hindi po siya tao lang. Siya ay Diyos at siya ay hari. Hindi mo lang siya ama, hari din po siya na dapat mong respeto at igalang. There is no way na kailangan mong i-adjust ang Diyos para sa iyo Alam niyo, dapat natin gawin, tayo po ang dapat mag-adjust sa ating Panginoon. Yan po yung right theology na tinuturo po ng Bible. At yun nga po ang nangyayari, naaabuso ang kabutihan, ang katapatan ng Diyos. Hindi na tayo sumusunod sa Kanya because we think, anyway, anak naman ako ni Lord totoo yun, anak tayo ng Diyos, pero ang totoong anak, dinidisiplina. Dahil ayaw ng Diyos magpalaki ng mga spoiled brat. Mga kapatid,
Hindi po hangad ng Diyos na ikaw ay mabuhay sa pagpapala kundi ikaw ay mabuhay sa pagbabago, na maging kawangis ka ng ating Panginoon. At ang Diyos hindi nagpapalaki ng mga anak na spoiled brat. Ang gusto po ni Lord, maging kamukha natin si Jesus, na masunurin at dumaan sa paghihirap at nakita po ang godliness, ang mukha ng Ama sa kanyang buhay dahil po sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Sino po dito sa totoo lang nag-i-struggle sa obedience? You know, when you struggle sa obedience, you will be attracted to teaching and preaching that would rationalize and support your disobedience. Yan po yung problema. But for me, I would rather feel uncomfortable sa mga doctrine at teaching that rebukes and corrects me sa aking sin, kung ito po'y nangangahulugan na ako'y magiging kamukha ng ating Panginoon at ako'y mababago ng salita at disiplina ng Diyos. Mahalaga ang obedience, kapatid Because God called us in a life of obedience, not just in a life of blessing. Ang pagsunod talaga ang mahalaga. Obedience is simply means gladly and unquestionably doing what God says. Ang pagsunod na walang pag-aalinlangan para maparangalan mo ang ating Panginoon. Now, mahalaga po ba ang pagsunod? Sino ho dito naniniwala mahalaga ang pagsunod? John 14:15 says, "If you love me, you will keep my commandments." No, alam niyo, para masagot po itong tanong na to, tanungin niyo po yung mga nanay at tatay niyo. Kayo po mga magulang na nakikinig ngayon, sagutin niyo po yan. Mahalaga po ba ang pagsunod? Kung sa tingin mo bilang magulang, hindi mahalaga sa iyong pagsunod, well, nasa iyo po yun. Pero majority of us would say, mahalaga ang pagsunod sa atin. Now, why? Why? Because morally speaking, meron po tayong moral principle, regardless po of our religion, kahit nga po hindi naniniwala sa Diyos that we value obedience. We value morality. We have a conscience that says we should do the right thing and not the wrong thing. Now, imagine mo kung yung mga taong hindi marunong sumunod sa Diyos, alam nila kung ano yung mali sa tama, how much more sa ating mga Kristiyano? So, generally, ang sagot po dito, mahalaga ang pagsunod. Tama? Kahit po sa ating mga magulang, malulungkot po tayo, kahit gaano katagumpay ang ating mga anak kung hindi naman sila sumusunod sa Diyos at maging sa atin. Ganon din po kay Lord. Obedience is very important. A very important prerequisite for God to move in our life. John 15:7, "If you abide in me," means you. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Now, look at your parents, no, di ba? Kung minsan nga po hindi mo na kailangang hilingin, hindi mo na kailangang iparinig pa. Pag nakita po nila na talagang sumusunod ka, grabe, they are willingly and they would gladly give you more than what you could ask or imagine or think. Lalo na po ang ating Panginoon. 1 John 3:32 says, "Whatever you ask, we receive of Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight." Alam niyo po, there are numerous Bible verses, hindi lang sa Old Testament, lalo sa New Testament. Why? Because New Testament is all about Christian living. And Christian living is not just founded by blessings and miracle, by the grace of God. But Christian living is founded on obedience. Obedience to God's Word. Dahil mahalaga sa Panginoon, hindi yung automatic obedience, kundi yung willful obedience na nagmumula at kusa sa ating mga buhay. Ano po ang problema sa disobedience? Well, disobedience limits God's blessings in and through us. Ang ibig po sabihin noon, hindi lang sa hindi tayo napagpapala, pati yung mga taong nakakonekta sa buhay natin, nadadamay sa susumpa at pagpapalo. Look at Jonah. Look at the prophets or the people of God who disobeyed the Lord. Pati yung mga taong nasa paligid nila nadadamay. Ayun nga pong kahalagahan po ng pagkakaalam po natin kung gaano katindi ang pagsuway. Amen? Pero kapatid, obedience is your key to your miracles. Sa totoo lang, ang solusyon ng matinding kahirapan at problema ang kinakaharap mo ngayon ay hindi po pera, kundi ang pagsunod ng totoo at buo sa ating Panginoon. Subukan po natin yan. Sumunod tayo kay Lord, gawin po natin yung nararapat. Pastor, how do I know? How do I follow the Lord? You read the Word of God. You listen to a sound and biblical preaching that tells you to obey the Lord, and you will know how to obey the Lord. So una po, disobedience. Pangalawa, we limit God by our forgetfulness. How many mighty things has God done for us?
Marami. Ang problema po ay nakalimutan na natin. Answered prayers are soon forgotten. His goodness and mercy to us fades from the memories. Napakadali po nating makalimot. Alam niyo kung bakit? Because we always live by the present. Kung sino yung unang nakapagbigay ng malaki at laging nagbibigay, yun yung lagi nating naalala. Pero yung mga tumulong sa atin sa nakaraan, regardless kung gaano katindi yun, lalo na nandun tayo sa bingit ng kamatayan, kahirapan, most likely nakakalimutan natin sila. Amen? Ito exercise. Kuha ka na listahan. Sulat mo lahat ng mga taong nakatulong sa iyo sa nakaraan. You will lost listing names. Bakit? Madami po yon. Pero madalas ang nakakaalala po natin yung ngayon. Yung nakatulong sa iyo ngayon. Pero tama rin naman pong alalahanin sila ngayon. Pero kapatid, ang Diyos po, napakadami niyang ginawa sa ating mga buhay. Sabi natin lagi, hindi ako makapag-church pastor, hindi ko makasunod kay Lord. May utang na loob ako kay ganito, kay ganyan. Kapatid, wala kang utang na loob sa tao. Ang tunay na utang na loob na meron ka sa Diyos. Dahil ang Diyos din ang nagpadala ng mga taong iyon sa iyo. Silang naglinya para ikaw ay tulungan, para ikay maalala. At pag wala ang Diyos, wala ring opportunity, walang mga tao rin ang darating sa buhay mo. Our forgetfulness limits God's blessing in us and through us. Lilimitahan po ang pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Kaya kapatid, mahalaga po yung we should not only thank the Lord, but think back sa mga ginawa ng Diyos sa ating buhay. Mahalaga po yung pagbabalik tanaw. Mahalaga po yung pag nagpipray tayo, hindi laging humihingi. Mahalaga din po na sa isang linggo ng ating pagpipray, merong araw ng pasasalamat at pagbabalik tanaw. Yun po yung ginagawa natin tuwing Lunes, di ba? Walang request, panay pasalamat lang sa ating Diyos. Spiritual amnesia is forgetting what God has done for us in the past and focusing on the problems at present. Yung po yung nagiging problema. Nagpo-focus tayo sa problema, sa pangkasalukuyan. Bakit? Nakakalimutan natin kung gaano katindi, kabuti ang Diyos at kung anong nagawa niya at kaya niyang gawin sa atin pag inalala lang po natin. Sino ho dito merong spiritual amnesia? We limit God, pangatlo, by our doubt and unbelief. Mark chapter 6 verse 3, naranasan ni Jesus mismo ito. Hindi ba siya yung anak ng karpentero? Hindi ba anak ito ni Maria? And the brother of James, Joseph, and Judas, and Simon, aren't his sisters here with us? And they took offense at him. Nasaktan po nila si Jesus. Kapatid, yun nga po ang salitang limited eh. Hindi lamang po sila nalilimitahan, but they are also in pain and they feel uncomfortably. Why? God feel uncomfortably because we don't believe Him sa buhay po natin. Our doubt and unbelief limits God's blessing in and through us. Again, inulit na naman yan. Pati yung mga tao na nasa paligid po natin, hindi nila nararanasan, nami-miss nila yung blessing, yung possibilities at breakthrough ng Panginoon because sa atin nagsisimula ang pagdududa. Number 4, last, we limit God by our insincerity. Kawalang sinseridad, hindi totoo. Pakitang tao po ang ating pong pagsamba at pagsunod sa Diyos. Insincerity, it means inconsistency in our life and testimony before the Lord in the world. Christian tayo sa loob, pagbaba, ang bilis natin mag-adjust, ang bilis natin makalimot. Kapatid, pakisulat nyo nga to. Ang Christianity, 24/7. I'm not saying we live in perfection, but we live under the mercy and the grace of the Lord by progression. Yung bang binabago tayo araw-araw. Yung pagkakamali natin, hiningi natin ng tawad, and we try our best by the help of the Holy Spirit na gawin ang nararapat at hindi na ulitin yung mga pagkakamali. Amen? We limit God when we talk and talk, but we do not walk the talk. Alam niyo po, yung mga nililid natin sa Bible, sa cell group, sa Bible study, simbahay, mas madali sa kanila ang makilala ang Panginoon when they see it in our life. When they see it the way we live our life. Madali lang naman malaman because God will allow them to see our life. Napakahalaga po ng testimony. Hindi yung talk ng talk, kundi yung walk the talk. Makita talaga nila yung totoong pagkatao natin as a Christian. It will limit God's blessing in and through us. Again, pati yung mga taong nasa paligid, lilipas po, hindi talaga nila totoong makikilala ang Panginoon. Bakit? Meron pong inconsistency sa ating mga buhay. So the question is this: are you limiting God? Are you limiting God? The greatest hindrance to our spiritual growth and spiritual breakthrough is ourselves. Medyo namali lang yung spelling. Pinakamalaking hadlang ng pagpapala at paglago ng ating mga buhay ay ang mga sarili po natin mismo.
We don't need to look around for us for the answer. We need to look within us. Gusto niyo po ba ng breakthrough? Ngayong araw na ito, magsiyasat po tayo. Magpakumbaba po tayo. No? Lord, am I limiting you with my disobedience, with my doubt, with my insincerity, with my unbelief? Lord, I'm so sorry, Lord, kung nagagawa ko po ito sa iyo. Mag-pray po tayo ng Psalms 139, 23-24. Search me, O God. Siyasatin mo ako. And know my heart, test me, and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Lagi natin iniisip no, na pag nag-ask tayo ng confession kay Lord, tama na po yun. No? Pero si David matindi. Sabi niya, Lord, siyasatin mo ako. Gumawa ka, Lord, ng tukhang sa buhay ko. Grabe, no? Search me. Binigyan mo na ba si Lord ng opportunity ibigay ang search warrant sa buhay at sa puso mo? At hindi lang po yun, sabi doon, test me. Grabe, dadaan ka pa sa lie detector test. Talagang kailangan tapatan talaga eh. And know my anxious thoughts, Lord. Alam mo eh, pero Lord, ipakita mo sa akin, Lord. And see if there is any offensive way in me. Talaga namang meron eh. Lord, ibulgar mo, ilathala mo. Pero ang kagandahan doon, sabi noon, and Lord, gabayan mo ako sa tama. I-lead mo ako sa tama. Kasi po, we keep on confessing and confessing, but we never pray that God will lead us to a life of transformation. Ano pong silbi ng paghingi ng tawad? Oo, gracious si Lord, papatawarin tayo. Pero ikaw man na magulang, ikaw man na tao, humihingi ng tawad ang isang tao sa iyo, pero paulit-ulit na ginagawa, di ba masasaktan ka? So in a way, you are limiting that person that He will show His full love sa buhay mo. Ganon din po kay Lord. Malilimitahan natin ang Panginoon. Sige ka, darating ang Lord. Pag nakita niyang hindi ka nagbabago, lilipat siya sa iba na mas tender at mas willing magbago at karapat dapat pagpalain. Alam niyo, yun yung pinakamalungkot po na pwedeng mangyari sa ating buhay. At yun nga po yung nasa Bible din. He wants to do absolutely miraculous things in everyone's life. Kasi po ang Diyos hindi gumagawa ng basura. Hindi ka basura eh, para manatili sa kasalanan. At hindi ka po kailangan maging maliit. Hindi mo kailangan maliitin yung buhay mo. You're not a junk. You're not a garbage. God found you as a treasure. So don't keep coming back sa garbage collection. Bakit? Hindi ka bagay doon. Hindi ka junk. Amen? The truth is that we are all unique and can do something that nobody else can. May magagawa tayo na hindi kayang gawin ng iba. Kaya lang po, we need God for us to be able to do that. Pero pag nililimitahan natin si Lord, nami-miss natin yung opportunity to be able to showcase our extraordinary gifts. We have all something that God wants to accomplish through us, but most of us are ignorant of this and have bought into the lie that there's nothing special about us. Pag naniwala ka na ikay special, gagamitin ka ni Lord in a very special way and powerful way. At wala po sa atin na makaka-exhaust, makakaubos sa abilidad, resources at power ni Lord sa ating mga buhay. God is infinite. God is huge. Our lives ought to reflect that He wants us to believe for big things, yet most of us only believe for small things. How come? Kapatid, mula ngayon maniwala ka, pang malakihan ka, may magagawa ka. Amen? May magagawa kang matindi sa buhay mo. At araw-araw, abangan mo lagi, may magandang mangyayari sa buhay ko. May malaking mangyayari sa buhay ko. Sa kapurihan at sa kalooban, syempre, ng ating Panginoon. Because if your life is not an absolute joy and you are not excited about it, if you don't have enthusiasm about your life or where you are going or what God is doing, well, na-miss mo raw ang Diyos and you are limiting what He wants to do in your life. Grabe mga kapatid. Ayaw ko pong mangyari sa atin yan. No? If your life is not supernatural, it's superficial. Tandaan po natin yan. Numbers 11:23 says, Then the Lord said to Moses, Is there any limit to my power? Now you will see whether or not my word comes true. Gagawin ng Diyos ang kaya niya, whether naniniwala ka o hindi. Whether para sa iyo yun o sa iba. Pero mahalaga kapatid, na ito po ay mangyari nawa sa ating mga buhay. God's job is to do the impossible and our job is to believe. So therefore, believe that God will do the impossible, no matter how impossible your situation may be. So remember, don't limit God. Everybody say, I will never limit God. So ang goal po natin ngayon sa series na ito, 5. Number 1, we will grow deeper sa discipleship. Lalalim tayo kay Lord. Hindi po pa hinto-hinto, tuloy-tuloy po na paglago at pagsunod sa ating Panginoon. Amen?
Pangalawa, we will reach wider. Marami tayong mawiwin. Share ng gospel sa campus, sa marketplace, sa community, even sa government places. Marami tayong i-reach out ng mga tao. Mapupuno po ang ating simbahan sa biyaya at grasya ng ating Diyos. Sino po excited po doon? Amen? We will pray for another conquest. And this time, kasama na natin yung mga graduates na Encounter delegates. Amen? Number 3, by the grace of God, we will give greater. We will develop a generous heart for the glory of God. We will pray for greater things sa ating tithes and offering, sa ating First Fruit Festival sa darating po na December. Imposible, pero walang imposible kay Lord, lalo na po sa isang taong limitless. Number 4, we will love stronger. Mamahalin natin yung life groups natin. Hindi po natin ipagpapalit sa iba. Tayo po yung mananatili doon. Mamahalin natin ang isa't isa, maging yung ating mga life group leaders. We will forgive each other. We will learn to humble ourselves and ask for forgiveness and receive forgiveness. Yun po di po ba? Kasi po pride yun At pag ang pride na nanatili sa buhay natin, we are limiting the Lord. So imagine anong magagawa ng life groups ninyo sa tulong po ng ating Panginoon pag nagmamahalan tayo ng malalim. Amen? Shout out mo ngayong life groups member mo at pati leader mo at sabihin mo sa kanya, I love you with the love of the Lord. And then number 5, we will serve higher for a greater ministry sa ating Panginoon. Makikita po natin yung breakthrough ni Lord sa church po natin because God is great. So next year, ang ating limitless dream, 500 solid disciple. Matagal na natin pinagpipray yan. But we're on to it. Amen? Naniniwala po ba kayo? Papunta na tayo doon. Malapit na po tayo doon in the name of Jesus. Church planting ventures, solid 2 worship services or more new leaders na tatayo sa harapan para maglingkod, manguna at mag-lead ng maraming life group leaders, and new church building 3-story na patotoo ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Pastor, parang imposible. Yun nga sa atin. But because we are living a supernatural faith, we can do great things sa biyaya ng ating Panginoon. Sa pagtatapos mga kapatid, when people walk with God, the impossible becomes possible. Sunod lang tayo kay Lord. Araw-araw, every life groups, every Wednesday, every Saturday, every Sunday services, we walk with the Lord and we will see God will do the impossible possible. It always seems impossible until it is done. Sabi nga po ni Nelson Mandela. Grabe, no? God is not preparing the blessing for you. He is preparing you for the blessing. Itag mo nga yung mga ka-life group mo o kamag-anak, kaibigan mo na narinig mo may problema, sabihin mo, nakahanda na ang pagpapala, ikaw na lang inihanda ng Diyos. Kaya, huwag mong limitahan ng Panginoon. Come on, tag that person para marinig niya yung message na to. God is still in the blessing business. Question, are you ready to receive yours? Everybody say, yes, Lord, I'm ready to receive blessing. Come on, name that blessing. Healing, breakthrough, salvation, bahay, sasakyan, promotion, favor ng ating Panginoon. Meron tayong gagawin ngayong araw na ito. Kunin nyo yung mga pitaka ninyo, yung lagay ng bigas nyo. Kunin nyo po yung mga plato ninyo, kung ano man po yung hawak nyo sa inyong bahay, because this is online prayer gathering. Hawakan nyo po. At sa inyong paghawak ko, meron ako dito ang baso Manampalataya tayo na sa kahirapan ng buhay ngayon at sa tindi ng La Nina, may provision ang Lord na ibibigay sa ating buhay. I want you to believe, let us all believe all together that we will experience limitless supply of food and favor of medicine and blessings sa ating mga tahanan. Are you ready? Tawagin mo yung mga anak mo, tawagin mo yung asawa mo, tawagin mo yung pamilya mo, mga ate mo. Hawak-hawak kayo ng kamay. Hawakan nyo po ang inyong mga lagayan ng pagkain. Ito po yung gesture lang po. Nothing magical dito, no? But it's a gesture of faith, no? Hawakan natin ito. At kagaya po, naalala ko po yung ginawa ni Lord doon sa babaeng balo na may nag-iisang anak. Ang sabi po doon, for this is what the Lord God of Israel has said. The jar of flour will not be empty, and the jug of oil will not run out. It will have a limitless supply in Jesus' name. Panampalatayahan po natin, ganun din po ang ating mga bulsa. Bank account o di kaya po mga passbook. Sabihin po natin, Lord, by your power, I am not limiting you, Lord. You are the God of possibilities in the name of Jesus. Come on, do that. Hawakan mo. Pati yung reseta mo, ipag-pray mo, Lord, darating yung time, hindi na ako bibili ng mga gamot na to. Bakit? Pinagaling mo na ako in Jesus' name. That's my prayer in the name of Jesus. We believe God. Why? Kasi pag sinabi mo, imposible, Pastor. Well,
superficial yung buhay mo, Christian. Hindi supernatural. But for us, we believe, sino dito kasama kong nananampalataya, ang mga hapagkainan, ang mga plato, ang mga lagayan ng pagkain, pati po ang mga pitaka, there will be a supernatural supply of limitless provision ng Panginoon, not just for this month, but for the whole year. Bago matapos ang taon na to, mapagpapala ng Diyos, aapaw ang pagpapala ng Panginoon sa inyong mga trabaho, negosyo, at sa inyong mga bulsa. You say amen to that, mga kapatid. Can you say amen? Amen. In the name of Jesus. 1 Kings 17:14. Lord, we believe in you. Forgive us for limiting you, Lord. But today, you do what you want, Lord, sa buhay namin. Don't limit God because God won't limit you. Wow. Sino po dito sa gabing ito, sa araw na ito, anumang oras mo pinanonood ito, hindi mo lilimitahan ng Diyos sa buhay mo. Pray for your loved ones. Lay hands on them. Kahit po yung sasakyan po ninyo, Lord, in the name of Jesus, hindi mauubusan ng gasolina. Amen? In the name of Jesus, yung pang-tuition ko, Lord, yung pong aking mga pambayad, in Jesus' name, Lord, yung aking puhunan, iikot, lalago, in the name of Jesus. Don't limit God and He won't limit you. Because the more you believe and trust God, the more limitless your possibilities become for your family, career, and your life in the name of Jesus. Sabay-sabay natin angkinin itong Ephesians chapter 3 verse 20. Hawakan mo yung kamay ng iyong mahal sa buhay. Let us never doubt God's mighty power to work in you, in us, and accomplish all this. He will achieve infinitely more than our greatest request, our most unbelievable dream, and exceed our wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes us. Lord, thank you. Thank you, Lord. You can do all these things because of your greatness, goodness, and your power. We believe in you. In Jesus' name we pray. Amen. Kapatid, get ready for breakthrough, for blessings, for miracle, for limitless supply sa buhay mo. At tandaan mo, para makapaglingkod ka kay Lord at marami kang maabot, marami kang maakay, maraming makakilala kay Lord, kaya niya gagawin yan nang maging pagpapala ka. Amen? God bless you all. See you sa Sabado. Meron tayong faith-building journey na gagawin, activity. May pupuntahan tayong isang church, bibisitahin natin alas 9 ng umaga. Magkita-kita tayo dito ng 8:30, 8:45. Sama-sama tayong pupunta doon. Kasama yung mga life group leaders at members po. Pupunta tayo doon, sisilipin natin para tayo mangarap ng sabay-sabay sa ginawa ng Lord sa church nila. At ganoon din po, so gagawin po niya sa ating simbahan. And see you on Sunday. Ipag-anyaya natin lagi at ipag-imbita, ipag-pray ang first at second service. Maraming salamat po sa buhay ninyo. God bless you all. Amen.